Walang naiharap na testigo sa korte si Rogelio, kaya mabilis na isinara ang kasong kinasasangkutan nito. Maliban dito, ay inamin pa ng lalaking ito ang pumaslang kay Senator Cabrera. Hindi nagtagal, ay dinala ang lalaki sa Muntinlupa at dito ay tuluyan ng ipininid ang Cabrera murder case. Sa loob ng 4 na taon, ay nanatiling nakapinid ang bibig ng akusado. Sa kabila ng pamimilit ni Yaya Kunching na sasabihin nito ang totoo. Ayon sa witnesses ni Senator Eugenio, binaril ni Rogelio si Senator Cabrera. Nang umawat ang matanda sa engkwentro ni na Rogelio at Senator Cabrera sa isang election campaign. It was a false statement na walang ibang nakakaalam maliban kay Rogelio at sa ina nito. Madaling nakapasok sina Carlos at Abby sa nasabing kulungan. Ilang sandali lamang ay nakaharap na nila si Rogelio na nakaposas ang mga kamay nito at may nakabantay na 2 gwardya. Attorney Carlos. Nakatayong pagpapakilala ni Carlos sa sarili at inilahad ang palad upang makipagkamay sa lalaki. Nang mapansin ang mga posas sa mga kamay nito, "Pwede bang tanggalin niyo muna ang mga posas niya?" Sabi nito sa mga gwardya. Sir, kakamot-kamot sa batok ang sagot ng isang gwardya. "Dito lang kami mag-uusap," kumbinsi ni Carlos. "Hindi mawawala si Mr. Bartolome sa mga paningin ninyo." Walang salitang dinukot ng gwardya sa bulsa nito ang isang susi ng posas at pinalaya ang mga kamay ni Rogelio. Pagkakuway tumayo ang mga ito sa isang tabi, kung saan makikita pa rin ng mga ito ang bilanggo. Agad na nakipagkamay si Rogelio kay Carlos. "Ikinagagala ko kayong makilala, Attorney Adriano," nakangiting sabi nito. Siya nga pala. Siya si Attorney Abby Ilostran. Pagpapakilala ni Carlos sa kasama. "Siya ang makakatuwang ko sa kaso mo." "Kamusta ka, Rogelio?" Nakangiting saad ni Abby at inilahad niya ang kanyang palad. "Mabuti naman, Attorney Ilostran," sagot nito at tinanggap ang pakikipagkamay ng dalaga. Pagkakuway na pabuntong hiningang napaupo. Naupo na rin sina Carlos at Abby. "So, Rogelio, nasabi na ba ng inay mo ang plano namin na muling buksan ang kaso mo?" Tanong ni Carlos, makaraan ng ilang sandaling katahimikan. "Nandito siya kahapon," mahinang sagot ni Rogelio. "Sinabi niya sa akin na anak kayo ni Attorney Amado, na nasa Amerika kayo nang maganap ang kaso ko, na interesado kayong muling buksan ito. At gusto kong marinig ang opinyon mo sa bagay na ito, Rogelio." Nakatitig ng tuwid ang mga mata ni Carlos sa lalaki. "Nag-aaksaya lang kayo ng panahon." Napabuntong hiningang sagot ng bilanggo. He was 35 years old, but he looked older. Mahaba ang balbas at buhok. Makapal ang bigote at dumaming lalo ang wrinkles sa noo. "Kung interesado kayo ni inay na buksan ang kaso ko, ipinagpaumanhin ninyo. Pero ako ay hindi. Rogelio, ginagawan kita ng pabor." Pilit na kumbinsi ni Carlos. "Wala kang kasalanan at dapat lamang na lumabas ang katotohanan." "Ginagawan mo ako ng pabor?" Ulit nito sa sinabi ni Carlos. "O ako ang gusto mong gumawa ng pabor para sa iyo? Gusto mo maging tanyag na abogado at ako ang gagamitin mo?" Napakunot noo si Carlos sa sinabi nito. Isang tanong, isang sagot, Rogelio. "Ikaw nga bang pumatay kay Senator Cabrera?" Bumawi ng tingin si Rogelio. Pinamulahan ang mukha at may sumungaw na luha na nagpapanglaw sa mga mata nito. "Ako," mahinang pag-amin nito. Matinding takot ang nababasa ni Carlos sa mga mata ng bilanggo. "Hindi ako naniniwala, Rogelio." Sumulyap ito kay Carlos, ngunit mabilis ding nagbawi ng tingin.
dahil hindi nito makayang sulubungin ang diretsong pagtitig ng binata. Ayaw nitong mabasa ni Carlos ang mga mata nito, ang isang malaking kasinungalingan. Tahimik si Abby sa kinauupuan niya. Ngunit malilikot ang kanyang mga mata na may waring hinahanap. Napuna ni Carlos na tila pagkabilisang iyon ni Abby, kaya napatingin ito sa katabing dalaga. Halatang katatapos lamang niyang kumain ng sandwich dahil may bahid pa ng palaman sa gilid ng mga labi niya. At nakita pa nito ang sandwich wrapper sa kamay niya. Napakunot noo ito na nanatiling nakatitig sa kanyang mukha. Bakit? Hindi nakatiis na tanong niya pagkaraan, sabay pahid ng panyo sa kanyang bibig. Hindi ito sumagot, kaya pairap na binalingan na lamang niya si Rogelio. Siya nga pala, Rogelio. May mabibilhan bang tubig o juice o kahit anong inumin dito? Walang kayemeng tanong niya sa lalaki. Malayo, attorney sagot nito. Sa labas pa. Kung gusto mo, meron ako sa silda. Huwag ka nang mag-abala, Rogelio. Mabilis na sabad ni Carlos. Matitiis pa ni Attorney Ilustrad ang uhaw niya. Mas mahalagang pag-usapan muna natin ang kaso mo. He gave Abby a sharp look bago muling bumaling kay Rogelio. Napasimangot si Abby. Rogelio Bartolome is right, sabi ni Abby nang pauwi na sila. Let's leave the case closed. Huwag na nating pag-aksayahan ang kaso niya. Tutal matagal naman iyon. At komportable na siyang magpakaburo sa piitan. I'm not asking your opinion, Abby. Nakatutok ang mga mata ni Carlos sa daan. Halatang kanina pa ito konsumido sa kanya. So, ano ang purpose ko? Agad na uminit ang ulong tanong niya. Just keep your mouth shut. Inis na tugon nito. Ha? Hindi ako talking doll na magsasalita lamang kapag sinusian mo. Paingos na sabi niya. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Abby. Nagtitimping saad nito. Kanina pa ako napupuno sa iyo. Ang mga bagay na dapat ay siniseryoso ay tinuturing mong isang laro. Kung hobby mo ang kumain, pumili ka ng lugar. Ah, ganoon? Tuluyan ang uminit ang ulo niya. Nagagalit ka dahil kumain ako sa oras na nakipag-usap ka sa kliyente mo? So, what do you want me to do? Ang magtiis ng gutom? Hindi ka nagugutom, Abby. Sagot nito. Gusto mo lang kumain. Wala kang pinipiling oras, basta't gusto mo. Well, look at yourself. Tiningnan pa siya nito ng mapanuring. This is too much. Malakas na reklamo niya. Who are you? To have control on me. Ako ang tumutulong sa iyo. Ako pa ang masama? At ano naman sa tingin mo ang naitulong mo? Mas malakas na tanong ni Carlos. How old are you? 24? 25? 26? Malayo sa age mo ang kinikilos mo. You're a lawyer, but you don't act like one. Para kang bata. At gusto mo pa pala akong magpakaseryosong katulad mo? Nanlaki ang mga matang tiningnan siya nito. God, Carlos, I'm not as boring as you are. You take life seriously at ayokong gawin iyon because I don't want to wake up one day na makakalbo at tumatanda dahil sa konsumisyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na makukonsumi sa akin dahil hindi mo na muli akong makikita. Magpapakaburo na lang ako sa bahay kaysa sumama sa imposibleng taong katulad mo. Walang imik na nakatutok pa rin ang mga mata ni Carlos sa daan. Dali-daling isinukbit ni Abby ang backpack niya. Stop the car. Bababa ako. Utos niya sa lalaki. Hindi ito sumunod.
I said stop the car. Singhal niya. Kapag hindi mo itinigil ang kotse, bubuksan ko ang pintong ito at lulundag ako. Go on. Hamon nito. Mahigpit na hinawakan niya ang pinto ng kotse at umakmang lulundag. Ngunit mabilis ang sasakyan at bako-bako ang daan. Tiyak na mapupuruhan siya. Kung hindi man, mamamatay kapag itinuloy niya ang ibinabalak niya. Nanginginig ang mga kamay. Nananatili siya sa kinauupuan niya. O bakit nakaupo ka pa rin diyan? Tanong ni Carlos sa ekspresyon na natatawa. Well, I'm not that stupid to commit suicide. Nakasimangot na katwiran niya. Hindi ako tanga. Para magpakamatay ng dahil sa inis ko sa isang tao. I like to go home now. Ihahatid na kita. Formal na voluntaryo nito. Dapat lang. Mataray niyang sabi. I don't have a car. At ayoko nang mag-taxi. Naiiling na hindi na muling nagsalita si Carlos. Pagdating sa tapat ng bahay ni Abby, ay agad na umibi siya at pabalibag na isinara ang pinto ng kotse. Ni hindi man lang siya nagpasalamat kay Carlos sa ginawang paghatid nito sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Thanks ha, nanunuyang pahabol na sabi ni Carlos. Stupid! Inis na ganti niya, saka nagtuloy-tuloy na sa loob ng bahay nila. Iyon lang, at ipinatakbo na ni Carlos ang kanyang kotse. Hi Abby! Masayang salubong ni Carmi pagpasok pa lang niya sa loob ng bahay. O ba't ang tagal mo? Akala ko ba? Sandali lang ang lakad niyo ng gwapo. Buwisit ang lalaking iyon. Iritado pa rin siya sa sabi niya. What happened? Nagtatakang tanong nito. Look at me, Carmi. Look at me. Yes, I'm looking at you. Anito. So now, what? What can you say about me? Tanong niya. Well, mukhang lalo kang tumataba ngayon. Nakangiting sagot nito. Siguro ang dami mo na namang kinain ano. Did that handsome attorney invite you out? Saang restaurant kayo kumain? Isa ka pa. Nanggigigil na sabi niya. Saka tinalikuran ang kaibigan at tuloy-tuloy na pumanhik sa hagdan. What I mean, chubby ka lang. Abby. Nakasunod na bawi nito. Ano ka ba? Hindi ka naman dating napipikon. Ipinamumukha sa akin ni Carlos na mataba ako. Inis na kwento niya. Kulang na lang natawagin niya akong baboy. I hate him. I really hate him. Bigla ka namang yatang naging conscious sa figure mo. Nakataas kilay na sabi nito. I thought accepted mo na talagang mataba ka. Healthy pero mataba. Iritadong sagot niya. Kasalukuyang pumapanaog si Sylvia, ang 50-year-old na ina ni Abby. Maganda rin ito at palaayos. Dangan lamang at tabain itong katulad niya. Oh, what's the matter, girls? Tanong nito. You seems arguing. May problema ba? I hate him. Masama ang loob na humalik siya sa pisngi ng ina. Hate who? Tanong nito. That stupid man. Sagot niya saka nagtuloy-tuloy sa kwarto at pabalibag na isinara ang pinto. O ano ang problema ng kaibigan mo? Baling ng ina ni Abby kay Carmi. Ang figure niya tita. Sagot nito. Pinoproblema pala ng anak ko ang figure niya. Napailing ang saad ng ina ni Abby. Kung sa bagay, yan din ang naging problema ko noon. Perhaps, kaya ako ipinagpalit ng ama niya sa ibang babae. Malungkot na pumanaog ng hagdan ang nagsisentimentong ginang.
Napailing na sumunod na lamang si Carmi. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.